Mga kwentong pambata. Elidor. Noong unang panahon, sa sinaunang Inglaterra, may nakatirang batang ang pangalan ay Elidor, na pinalalaki bilang isang kleriko. Araw-araw, naglalakad siya mula sa kanila papunta sa skriptorium ng mga monghe. Doon niya inaaral ang pagsulat at pagbasa ng ABC. Pero napakatamad niyang bata at medyo mahina sa pag-aaral. Kung gaano niya kabilis matutuhan ng isang letra, nalilimutan niya rin agad, kaya napakabagal ng usad ng pag-aaral niya. Nang makita ito ng mga monghe, pilit nilang sinubukan ang mga paraan na makakapagpaalala sa kanya. Pero lahat ito ay nabigo. Hindi nagtagal, ang mga paraan nila ay pahirap na ng pahirap. Hanggang sa hindi na nakatiis si Elidor. Tama na! Ayoko na! At palayo, tumakbo si Elidor habang pinupunasan ng luha sa mga mata. Alam ni Elidor na hindi siya makakauwi dahil magagalit sa kanya ang kanyang ina dahil basta-basta na lang siya umalis ng skriptorium. Kaya palayo siyang tumakbo sa gubat at patuloy na tumakbo ng 2 araw at gabi, nagutom at uhaw. Sa huli, nakakita siya ng punong pwedeng masilungan sa tabi ng ilog. At kaya doon siya naupo dahil talagang pagod na siya. Nang biglang 2 munting duwende ang nagpakita sa harap niya. Kumusta? Mukhang kasing edad ka namin. Sumama ka sa amin at dadalhin ka namin sa lupain ng puno ng laro at palakasan. Nagulat si Elidor pero napaisip siya sandali. Hindi ako pwedeng umuwi sa bahay namin. Sasama na lang ako sa kanila. Kaya sumama si Elidor sa kanila. Una silang dumaan sa madilim na lagusan sa ilalim ng lupa. Pero di nagtagal, nakarating sila sa pinakamagandang bansa. May ilog at parang gubat at kapatagan na talagang napakaganda. Doon hindi sumisikat ang araw. At ang mga ulap ay laging nasa kalangitan. Kaya hindi sumisikat ang araw sa umaga o buwan at mga bituin sa gabi. Dinala ng mga duwende si Elidor sa hari nila na nagtanong kung bakit at saan siya nanggaling. Galing po ako sa Inglaterra kung saan pinapaaral at pinagsasaulo ka nila ng mga bagay kahit hindi mo naman gusto. Napaka-interesante. Hindi namin ginagawa yan dito. Alam mo kung ano? Ikaw ang mag-aalaga sa anak ko. Masayang pumayag si Elidor at saka umalis. Kaya naman, naging magkaibigan sina Elidor at ang anak ng hari at sinamahan siya sa lahat ng mga laro at mga palakasan kasama ang ibang duwende. Maganda mga buhok nila na nakapatong sa mga balikat nila. May maliliit silang mga kabayo na kasing laki ng mga greyhound. At hindi kumakain ng mga karne, ibon at isda, kundi umiinom sila ng gatas na may lasang saffron. At dahil may kakaiba silang mga pamamaraan, kaya mayroon silang kakaibang pag-iisip. Hindi sila nanunumpa at sa kakasabay nito, hindi rin sila nagsisinungaling. Naiinis sila at kinukutya ang mga tao sa pagsisinungaling at pandaraya nila. Sa tingin nila, magagaling na sila kaya wala silang sinasamba. Maliban na lang, pwedeng masabi na katotohanan ang sinasamba nila. Sa pangkalahatan, masasabing masaya si Elidor doon. Lumipas ang panahon at nasasabik na siyang makauwi sa kanila at makakita ng mga taong kasing laki niya. Nagpunta siya sa hari at humingi ng pahintulot na puntahan at bisitahin ang kanyang ina. O sige, makakaalis ka na. Pero kailangan mong ipangako na babalik ka matapos ang ilang araw. At pag nabigo kang tuparin ang pangako mo, hindi mo na makikita uli ang lugar na ito. Pangako po, babalik po ako, kamahalan. At pagkasabi nito, umalis na si Elidor. Hinatid siya ng mga munting duwende sa lagusan, sa loob ng gubat hanggang sa marating ang bahay ng kanyang ina. Nagpaalam na sila at saka naglaho. Pumasok si Elidor sa bahay at pagkakita sa kanya, nahulog ng kanyang ina ang mga gamit at agad na niyakap ang anak.
Saan ka nang galing, anak? Ano bang ginawa mo? Nasabik ako sa'yo ng gusto. Saan ka galing? Sabihin mo, sige na. Kaya naman, ikinuwento ni Elidor sa kanya ang lahat ng nangyari. Nagulat ang kanyang ina sa mga narinig. Pero masaya ito na sa wakas ay nakauwi na ang kanyang anak. Halika na. Sige at maligo ka na. Ipagluluto kita ng paborito mo. Yay! Mabuti na lang at nakauwi na ako. Lumipas sa mga araw at dumating ang oras ng pagbalik ni Elidor sa lupain ng mga duwende. Pinuntahan niya ang ina at sinabi ito. Hindi ako pumapayag na bumalik ka pa roon. Ikaw ang anak ko. Ipinaliwanag ni Elidor sa kanya ang pangako niya at kailangan niya itong tuparin. Malungkot na umiyak ang kanyang ina pero nangako si Elidor na babalik din siya kagad. Kaya naman nanirahan si Elidor kasama ang duwende at minsan sa kanyang ina. Maayos ang takbo ng lahat hanggang isang araw nang bumalik siya para bisitahin ang ina. Kinuwento niya ang mga dilaw na bola na ginagamit nila sa paglalaro nila. Napakiramdam ng kanyang ina na yun ay ginto. Kaya sinabi niyang mag-uwi ng isang bola sa susunod na pag-uwi niya sa kanila. Isipin mong mabuti, anak. Magbabago ang buhay natin. Kailangan mong gawin ito. Kailangan. Titingnan ko po ang magagawa ko, ina. Ngayon, pagkatapos, ng oras na para umuwi uli siya sa bahay ng kanyang ina, kinuha niya ang isa sa mga dilaw na bola na nakalagay sa malapit at agad na nagtungo sa lagusan. Sa kalagitnaan ng lagusan, nakarinig siya ng sigaw. Hoy, ibalik mo yan. Isang kawal ng hukbo ng mga duwende ang naglalakad-lakad sa malapit nang makita niya si Elidor na tumatakbo kasama ang bola. Kaya agad niya itong hinabol. Habang tumatakbo si Elidor paakyat ng butas, nadulas siya at nahulog ang bola mula sa mga kamay niya. Hindi! Pero huli na ang lahat. Nawala na niya ang bola at ang puno ay nawala na rin magpakailanpaman. Kahit na ilang beses na niya itong hinanap sa mga nakaraang taon, hindi na niya ito makita at hindi na rin siya makabalik sa magandang bansa. Namimiss na niyang makipaglaro sa mga duwende. Kaya, lumipas ang panahon at bumalik siya sa monasteryo. At di nagtagal ay naging monghe. Nilalapitan na siya at hinahanap ng mga tao dahil kilala siya sa kanyang karunungan. Ngayon, minsan ay may nangyari. Nang malaki na si Elidor, si David, isang monghe na nagturo sa kanya ay nakipagkwentuhan. Elidor, mukhang napakalaki na ng pinagbago mo sa kung ano ka dati. Isa ka ng mabuting binata ngayon. Opo, pero palaging may isang bagay na nagbibigay ng kalungkutan sa akin. At sinabi ni Elidor kay David ang lahat ng tungkol sa mga duwende. Namimiss ko na ang mga munting duwende. Nagsisisi ako sa pagkuha ko sa bola ng walang paalam. Bakit hindi mo subukan sa huling pagkakataon? Total nagsisisi ka naman sa nagawa mong pagkakamali. Baka ang kahilingan mong makita sila ay matupad. Nagsisisi na talaga ako. Pero duda akong makikita ko pa yun. Ilang taon ko nang sinubukan. Maniwala ka, Elidor. Marami akong alam na bagay. Maniwala ka lang at gawin ito. Makikita mo rin yun. Kaya naman si Elidor ay biglang napuno ng pag-asa. Umalis siya ng skriptorium at nagpunta ng gubat. At doon laking gulat niya, nakita niya ang puno na nakatayo at matibay na para bang hindi ito nawala. Narito ito. Tama siya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Elidor at pumasok sa butas. At di nagtagal ay lumakad sa lagusan. Nang marating niya ang kabilang dako nito, napatingin siya at nakita ang mga duwending naglalakad at nagtatawanan gaya ng dati ilang taon na ang nakalilipas. Nakabalik na ako! Naglibot-libot siya at di nagtagal nakita niya ang mga kaibigan niya. Nakita niya sila na nakaupo sa hardin at lahat ay malalaki na. Ha? Elidor? Saan ka nang galing? Ilang taon mo na kaming hindi binibisita. Akala namin galit ka sa amin.
Ikinuwento ni Elidor sa kanila kung paano niya sinubukang hanapin sila pero hindi niya makita ang lagusan. Marahil si Ama ang may gawa nun. Kaya naman pala hindi ka na nakabalik. Masaya akong makita kayo. At gusto kong humingi ng tawad sa hari dahil kinuha ko yung dilaw na bola ng walang paalam. Kaya pinuntahan nito ang mahal na hari at humingi ng kapatawaran. Ngayon, masaya ako sa paghingi mo ng tawad. At dahil lagi akong naaaliw sa'yo, ikaw ay pinapatawad ko na. Masayang-masaya si Elidor dahil dito. Nagpasalamat siya sa hari at sumama sa mga kaibigan. David, gumana ang plano. Salamat sa pag-aalaga sa kanya sa mga nakalipas na taon. Isa siyang mabuting bata. Salamat sa pagbukas mo ng lagusan. Nagsaya sina Elidor at ang mga duwende. At si Elidor ay natuto ng importanteng aral. At yon ay ang hindi pandaraya sa mga taong nagtitiwala sa iyo. At palaging gumawa ng mabuti at tandaan na humingi ng tawad sa anumang pagkakamaling nagawa.